Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Kaninang alas 4, yung sentro ni Bagyong Paulo ay huling namataan sa laing 295 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. At kaninang 4:30 a.m. ay nasa labas na din po ito ng ating area of responsibility. Taglay pa rin ito ay lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at kahit nga po nasa labas na ito ngayon ng ating area of responsibility. Ngayong umaga, hagip pa rin po ng bugso ng mga malalakas na hangin itong western section ng northern and central Luzon. But expect po natin simula tanghali onwards ay improving na po yung ating panahon for most areas ng Luzon. And bukod po dito, kanina namang alas 2 ng umaga ay meron din tayong namataan na isang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huli itong namataan sa line 2,320 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Posible po itong ma-develop at maging isang ganap na bagyo bukas, araw ng linggo. Ngunit kapag naging mas favorable po yung condition or yung environment para po dito sa low pressure area nito, hindi po natin nire-rule out yung possibility na within the day or ngayong araw din po ay ito ay maging isang ganap na tropical depression. Kaya naman continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. E nakita po natin most likely yung magiging pagkilos po nito ay pakanluran at posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility by Monday night or Tuesday morning. And then pagpasok po nito, babaybayin nito yung karagatan dito sa may northern boundary ng PAR and nakita po natin na less likely po na makaapekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit posible pa pong magbago yung ating scenario kaya naman patuloy pa rin po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Paulo, ngayon po ay nasa labas na ito ng ating area of responsibility. May kalawakan pa rin po yung sakop ng mga malakas na hangin na dala nito, kaya naman ngayong umaga meron pa rin po tayong mga pagbugso ng mga malalakas na hangin na mararanasan, mostly dito sa area ng Ilocos Region, maging sa bahagi din po ng Zambales. But again, throughout this day, most likely simula tanghali onwards ay mawawala na po yung epekto ni Bagyong Paulo sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan po, yung wind signal number 1 natin nakataas pa rin sa western portion ng Abra, western portion ng Benguet, maging sa southern portion ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, La Union, sa Pangasinan, maging sa northern portion ng Zambales. And mamaya pong early noon or bago magtanghali ay ililift na din po natin yung wind signals dito po sa mga areas na ito. But for now, patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dahil po makakaranas pa rin po tayo ngayong umaga ng bugso ng mga malalakas na hangin dito sa mga areas na ito. Samantala, bukod po dito, most likely ngayong umaga din, dulot naman ng outer rain bands ni Bagyong Paulo, meron din pong bugso ng mga malalakas na hangin pa rin sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ng Babuyan Islands, maging sa Apayao, Zambales at Bataan. Samantala, meron pa rin po tayong storm surge warning or yung minimal risk ng storm surge dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. And most likely din po ngayong umaga, ililift na din po natin itong storm surge warning natin dito po sa mga areas na ito habang mas papalayo na po itong si Bagyong Paulo dito sa ating area of responsibility. Sa kasalukuyan naman, wala na po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern and western seaboards ng northern Luzon, maging sa western seaboards din po ng central Luzon, sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. And para naman po sa mga kababayan natin, narito po yung ilang paalala para po sa ating mga
ilan po sa ating pwedeng gawin pagkatapos po ng bagyo. Una po, para sa mga kababayan natin na pinalikas, hintayin po muna natin yung abiso ng kinauukulan kung ligtas na po na bumalik tayo sa ating mga tahanan. Pangalawa naman po, obserbahan natin yung ating kapaligiran. Umiwas po tayo dun sa mga natubang puno, sa mga nasirang structures or mga buildings, and also sa mga nasira din po ng mga kable ng kuryente. And suriin din po natin mabuti yung ating mga tahanan. Mag-ingat po tayo sa pag-aayos ng mga nasirang bahagi ng ating mga tahanan, and also tingnan po natin maigi or i-observe po natin maigi, siguraduhin po natin na wala pong basa or nakalublob po sa tubig na kagamitan bago po natin buksan yung ating power supply. Pangatlo naman po, huwag gumala or mamasyal muna upang hindi po makaabala sa emergency services, and pang-apat naman ay manatili pong alerto at ligtas.